Isang umaga, meron nagkaka-crush sa akin at binigyan niya ako ng perero. Kaso bago ko to kainin, ay nilagay ko nga pala muna to sa ref. Mas masarap kasi kainin to kapag matigas. At para sure nga pala na wala kumain ng perero ko, meron akong biniling sulatan na dinidikit sa ref. Kaya naman tara, unboxing na natin. So mga kadugot, eto na yung binili kong pandikit sa rep. So ayan, meron to kasamang pentel pen para pwede tayo magsulat dito kung ano pwedeng galawin o bawal galawin, kung ano gusto nyo isulat. Tapos itong likod magnetic para dumikit sa rep. So mga kadugot, tara, try na natin. Eto nga, sinubukan ko na. Dinikit ko na nga pala to sa rep at nagsulat na ako. Ang sabi ko, huwag kakainin ng perero. Kasi nga, akin yun. Naglagay pa nga ako ng pangalan eh. Naku, ewan ko na lang talaga pag may kumain pa ng perero ko. Naglagay na ako na send, babalikan ko na lang kapag malamig na. Katapos lang ng mga ilang minuto, pagbukas ko na rep, tuwang-tuwa pa ako pero bigla akong nagulat. Hindi ko kasi agad napansin na bukas na pala at nabawasan na ng isa. Agad kong sinarado ang rep at meron ako nakitang sulat. Tito Dugs, bumawas ako na isang peraso ng pero mo. Dahil alam ko naman papayagan mo ako dahil honor ako at deserve ko to. From Kappa Girl, aka Binyaya. Nung nalaman ko naman na si Kappa Girl ang kumain, ay nawala ang galit ko. Kaya naman nagsulat din na ulit ako. Ang sabi ko nga pala, okay Kappa Girl, dahil mabait akong tito at honor ka sa'yo na lahat ng perero ko. Kaya naman maya-maya lang ay bumalik si Kappa Girl. Pinasa niya yung nakasulat at binura niya. May kasama nga palang pambura yung pentel pen. Tumulot nga pala siya ng sagot niya sa akin. At ang sabi nga pala niya dito, Okay, Tito Dugs, kukunin ko na lahat ng perero. Kappa Girl, aka Binyaya. Kappa Girl! Tito Dugs! Ikaw pala kumukuha ng perero ko ha? Opo, Tito Dugs, basta pumayag ka naman, sabi mo sa sulat. Oo, sige na, kunin mo na nga. Okay, Tito Dugs, kukunin ko na to. Papasok sa school, papakita ko sa mga classmate ko. Bye! Okay Kappa Girl, ingat. Wala na pala kami makainan. Ito kasing lamesa namin ay pinagpatungan ni mama ng kalan. Lahat ng gamit sa pagluluto. Pero syempre dahil mabait akong anak, binili ko si mama ng gas stove rack. Dito nilagay ko na maayos yung gasol. Naipatong ko na maayos yung kalan. Iba pang gamit sa pagluluto. May maayos pang lagayan ng mga condiments. Sana matawa si mama sa surprise ko. Isang umaga, tara samahan niyo ako ni unboxing. Itong surprise ko kay mama. Kung dati lamesa ginagamit namin pang lutuan, ngayon mapapalitan na itong gas stove rack mismo. Excited na ako mabuo to para ma-surprise si mama. Ito nga pagkabukas ko ng kon, isa-isa ko na nga para nila pag yung mga part. Kita niyo naman kung gano'n to ka-safety, naka-box na, naka-plastic pa. Ito nga pala instructions niya hanggang step 6 lang. Ganito man na itsura niya kapag nabuo na. Sobrang basic na nga sa akin nito. Itong step 1 nga pala, binubuo ko nga pa rito yung pinakapaa. Tsaka yung holder, yung magpapatungan para ibang mga gamit. Next step, ito nga kinakabit ko na yung pinakalagayan ng kalan. At ang isa pang paa. Make sure na mahigpit ang pagkakatornilyo. Next ay dito naman tayo sa ilalim. Bukod sa supporter, ito mga pala ipapanglagayan ng mga gamit. Another supporter para talaga matibay. Ito nga pala itong pip stem. Nakabit ko na itong lagay ng mga condiment. Ito na ang pinaka-last step. Lagyan lang natin sa mga paa para hindi mapudpud yung bakal. At ito na nga pala ang itsura niya. O diba, sobrang ganda. Meron ng maayos na lutuan si mama. Nalis ko na nga itong lamesa, yung gasol at kalan para may pwesto na natin itong gas stove rack. O diba, biglang gumanda. Saktong-sakto yung pwesto ng gasol, pwesto ng kalan, yung mga gamit sa ilalim, at yung mga condiment sa taas na hindi na mo kumakalat. Ready na magluto. Lumuwag at umunliwalas ng tignan at kusina ni mama. Wow! Ang ganda naman ng lagay ng kalan ko. Ang ganda. Tamang-tama. Lagay ng mga kaserola. Dito, lagay ng mga condiments. Sobrang ganda naman. Makapal pa. Teka na, alis muna ako. Tatawain ko mga kumari ko. Okay Mama Dogs, ingat.